Hello guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayong lalabas ng bahay. Actually guys, OTW na tayo dahil muli na naman tayong bibisita sa ating kaibigan. Papakita ko sa inyo yung aviary setup niya at kung ano ba yung mga mutation na alaga niya doon sa aviary niya. Anyway guys, magdadrive lang po tayo saglit at babalitaan ko kayo pag nandun na tayo. Let's go! Actually guys, yung pupuntahan po natin ay kumpare din po natin siya and matagal na rin po kami magkakilala at magkasama sa larangan ng pag-iipon. Bale, second time na ngayon yung pagpasyal po natin sa kanya. So nung unang pasyal po natin ay hindi pa tayo nagbablog doon kaya hindi ko po na-share sa inyo yung mga ibon or mutation na nandun sa aviary niya. Kaya ngayon ay papasyalan po natin ulit siya kasama kayo para makita yung mga bagong mutation at yung mga project niya doon na progenies niya doon sa aviary niya. So mamaya ako na lang sasabihin guys kung sino ba yung yung breeder na pupuntahan natin. Pero sinisiguro ko sa inyo, isa rin sa mga kilalang breeder at iniidolo pagdating sa larangan ng pag-ibon yung papasyalan natin. So yun guys, napakabilis lang po ng biyahe natin. Nandito na po tayo kay paring Noel Serrano o mas kilalang Leon Aviary. Ayan, isa rin po sa mga iniidolo ng mga karamihang breeder dito sa Pampanga. Nandito po tayo ngayon para nga po bisitahin siya. Papasilip ko sa inyo yung mga iba't ibang klase invitation na nandito ngayon sa kanyang aviary at kung ano ba yung program or yung pagpapakain niya, bakit napakabilis din ang production niya. So wag na natin patagalin to guys, silipin na po natin yung mga ibon niya sa loob. Let's go! Pare, kumusta? Good afternoon. Good afternoon, pare. Ayan. So ngayon guys, nandito si paring Noel para ipakita sa atin yung aviary niya at kung ano ba yung mga bagong mutation na nandito sa aviary niya. So unang papakita ko sa inyo guys, etong aviary setup niya. Tawag ko nga dito tower aviary. Kasi kung titignan nyo po, medyo maliit lang yung space niya dito. Pero magugulat tayo mamaya sa papakita niyang mga progenies dito sa atin. Anyway pre, ilan ba yung mga nakaset mong dito? Usually, pre, yung sa loob is mga 40 breeders. Dito sa dito sa loob. Sa colony na to. Big sabihin pre, meron ka pang ibang Yes, usually kasi nag-start ako sa labas backyard lang talaga. Dito sa may gilid yung mga kakatails So before nag-start ako kakatil, then pinasukan ko yung Africa kasi nagustuhan ko, maraming mutation. Hanggang sa na-enjoy ko yung pag-breed, tapos kumbaga na-enjoy na ako yung mga ibang breed ng African. So nag-breed tayo ng iba't ibang klase. Yun. So start ako ng Par Blue. Actually, C-series pa nun Par Blue. Way back 2000 pre? 16, 17. 16, nauna ka rin pala sa akin, no? Kasi start ako mga 2018, 19 yan. So, marami nang experience si paring Leon Aviary pagdating sa mga fishery at sa mga kakatails. Anyway, pre, baka naman pwede natin ipasilip sa mga viewers natin yung mga progenies mo dito na pina-project mo or yung pina-focus mo this year. Ang project natin this year is yellow face and aqua. So ang ginawa natin, ako kasi gusto ko yung variety ng aqua. So nag-breed tayo ng iba't ibang klase ng breed ng aqua. So halimbawa ito, so meron tayong Aqua Opa B1 split dilute. So binangga natin sa Par Blue Opa dilute. So ang output nito is Aqua Opa dilute na. So meron din tayo dito na project ng mga split. So meron tayong Dan na split Opa. Binanggaan naman natin sa Aqua Opa na post Dan. So just in case kumarga yung post Dan, so maglalabas na tayo ng Aqua Opa Dan. So same thing dito, project Aqua Opa Dan din. Meron naman tayo dito, ito naman project Grey Wing. So visual gray wing na to pre, no? PB Grey Wing split Opa. So ito binanggaan natin sa Aqua Opa. So ito yung producer natin ng Aqua Opa Grey Wing. So far nakapagpa-produce na tayo dito. So meron ka ng paanak dito, pre. Yes, meron na tayong paanak dito. Baka pwede natin silipin yung mga progenies mo dito, pre. Para naman mas lalong ma-encourage yung mga viewers natin sa pag-aalaga ng mga Pakita ko yung mga African lovebirds. So ito nakapagpalabas tayo ng Aqua Bio Grey Wing split Opa F-Cap. Bluetooth na yan pare, no? Bluetooth na to pare. Grabe. Violet. Napakagandang pyesa nito. Yan guys, The rest, yung kapatid niyan, Yung kapatid niya, so meron tayong Aqua Opa B1
graving na rin, visual. Tapos meron tayong dito. Tingin ko ito hen kasi medyo light yung pagka-graving niya eh. Ang dami mo rin paanak dyan pare ah. Oo. So tayo, nagbe-breed tayo more than 4-6. So naglalagay ako ng pasisyo more than 4. Yan oh, napakaraming Ayan. mga inakay guys oh. So ito mga anak ng Aqua, mga Green Series. So itong hawak mo pre, Ito rin yung sisiw nung graving split opa, tapos aqua opa. ito yun no, ito yung parents nila. Yes, ito yung parent nila. So kapatid nito yung nandun sa kabila. Yes, kapatid nung B2. So ano nga yun ito pre? Ito bale, aqua opa graving, B2 na rin to. Opa na siya no. Opa na siya. Napakaganda ng talagang consistent yung marking ng mga graving guys oh. So medyo dito sa personal talagang makikita mo yung markings ng graving. So tulad na sabi natin, malaking similarity ng edge pero pagdating sa breeding ay malaki rin po ang pagkakaiba nila. So kung titignan natin yung parang dumi lang siya pero makikita mo talaga yan. Yan, consistent yung marking ng mga graving. Maliban sa mga graving project Aqua na painakay mo pre, ano pa yung mga ibang progenies mo dito na Ngayon, same lang aqua, nag-breed tayo ng iba't ibang klase ng yellow face na project. So meron tayong back-to-back green opa, split dance, split yellow face. So ito nesting na sila, mating na rin. So ito project natin dito is green opa dan yellow face. So dahil ito, isa ito sa mga favorite ko na binibreed, yung mga dan follow. So meron din tayong project yellow face, opa pale dilute. Opa pale dilute. Ayan, So ang banggaan natin is green split opa, split yellow face, split dilute, post pale. Ito guys, so napakabigat ng banggaan nito, napakaraming karga. Green, split opa, split yellow face, split dilute, post PF. Grabe yung banggaan dito. Tapos yung pares niya, green opa, split YF, split dilute, post PF. Ayan, so pag naglabas ito, sigurado first in the Philippines na naman tong na to, yung mga inakay nila. Yung iba naman ito, mga majority mga position natin sila. Ito back to back, green split dan, split yellow face. Project yellow face dan follow. So sadly, nakapagpalabas tayo ng yellow face dan follow, pero a couple of weeks, so bumaba, nadamigan, so namatay. So parte talaga ng pag-breed. Oo, hindi maiwasan So talaga meron yung tayong back to back, green split dan, split yellow face. Tapos meron din tayong project yellow face opa. So majority itong nakaset dito mga project yellow face. More on yellow face yung mga project mo tsaka aqua pre, Meron no? tayo, estimate meron tayo 7 to 8 pairs ng project yellow face. Grabe, napakaraming yellow face dito guys. Last year, ito kasi yun. Ito yung yellow face na breeder natin. Ayun. Silipin natin guys. Ito yung ito yung kauna-una breeder ni paring Leon Aviary. Ito yung imported pre. Yes, imported. Galing ng ibang bansa to. So ito yung pinaka foundation niya dito sa kanyang aviary pagdating sa yellow face project at mga yellow face dan follow project niya. So anong ID nito pre? Yellow face opa. Opa na siya? Actually, hindi siya opa. So, ang ginawa lang natin, binread natin siya sa dan follow. Tapos pangalawa, na-breed natin siya sa green opa dilute split yellow, split pale. Doon sa anak niya. Yung sa anak niya. Bali nag-inbreed ka pre, Yes, no? nag-inbreed ako. Ayan guys, so nandito ko ngayon sa taas ng ladder ni paring Leon Aviary para po ipasilip sa inyo. Tulad po na sabi ko, medyo maliit lang yung area dito pero grabe yung mga laman ng mga cages na dito. Ang lulupit ng mga project ni paring Noel. Pagdating dito sa pre, mga naka-flights mo dito, ano tong mga to? Ito, meron tayong mga position natin dito, split dan. Meron tayong mga dan. Papakita ko sa inyo yung aqua na graving na isa. Kapatid din yan ng yung nasa baba na pinakita mo kanina. Ito pare, medyo dominant yung pagka-graving niya. Talagang makikita mo na siya. Yan, tignan nyo guys, so dito napakaliwanag. Parang asang misty. No, medyo brownish yung... Anong exact ID na to pre? Bali ito, aqua opa graving B1. B1 na siya, no? Wala siyang kargang dan follow. Dan follow, wala. Pero itong itong progenies mo na to, kapatid nung nasa baba kanina. Kapatid nang nasa baba. So, yung tatlong pinakita natin graving kanina na aqua, so magkakapatid silang tatlo. So,
So yung ibang mga pasisyo natin dito, mga Opa split dan, mga may kargang yellow face. And then meron din tayong dan follow. Yan, may nakikita rin ako ditong Sable Lutino. Yes, Sable Opa. Lutino. Ayan, napakaganda ng Lutino Opa. Mga mango line. Mga mango line kung tawagin nila. At dito naman pre, sa taas ng Dito mo. meron din tayong mga graving. Ito yung mga unang graving natin na hindi nag-aqua. Oo. Pero graving sila. Ayan. Matanong ko lang pre, pagdating sa mga aqua, halimbawa yung aqua mo is Bluetooth, tapos binangga mo siya sa Green Series, anong possible na magiging anak nun? Usually pre kapag Bluetooth na, based sa experience din natin, naglalabas sila ng B2. B2. Dahil B2 na siya. Mm-hmm. Usually naman sa B1, kapag sa Green Series, majority B1. Mm-hmm. Unless, yung Green Series na kapares is split par blue. Okay. Kapag umarga yung pagka B2 niya, so pag nag-combine yun, may possibilities na maglalabas ka rin ng B2. Ang pinopoint out ko dito pre, yung mga Green Series na anak ng parisan na yon, anong declaration mo dun? So far, ang declaration natin is possible split siya. Possible split aqua. Yes. Pero based sa experience and based sa experience din ng mga tropa, meron tayong tropa na nag-declare na 3 out of 3 na Green Series na from Aqua, lahat yun naglabas. Na test breed niya. Na test breed niya. So, malaki yung probability talaga na lahat ng Green Series na galing sa Aqua is maglalabas ng Aqua. Pero pag in-out sa market, yung ID is possible lang. Yes. Unless talagang mapatunayan natin na consistent, lahat ng Green Series is Naglalabas silang aqua. Yes. Yan. So medyo nalilito ako guys pagdating sa ganong kasi yung mga Green Series po kasi is napaka-dominant ng mga yan. Actually, dominant talaga sila. So napakalakas ng dugo nila. Kaya kung isipin natin, ibabangga natin sa aqua yung Green Series. So ngayon, natanong nga po natin kay paring Noel kung ano ba yung possible na magiging anak nila. So yun, medyo naliwanagan tayo. Ito sample pare. Pagdating pala sa ganong parisan. Meron tayo dito na yung anak ng Aqua, tapos ang kapares is Green Opa Dilute, naglabas sila ng B2. Green Series. Ito pare, violet. Violet. Ayun, Yan. Aqua Opa B2 na to. Anong parents nito pare? Bali ang parent niya is Aqua Opa B2, tapos Green Opa Dilute. Okay. Ito yung sinasabi mo na merong chance talaga. Malaki yung chance kahit Green Series yung parisan Yes. mo or possible aqua kung tawagin nila sa sa ID. Meron din palang malaki rin pala yung chance natin Actually, na pre, yung maglabas sila green, ng yes. Actually, yung Green Opa Dilute, hindi pa siya split par blue, split blue lang siya. Pero naglabas siya ng Aqua Opa B2. Grabe, napakaganda. So yun yung ng tingin ko B2 na talaga kapag yan. ang parisan ng Aqua is Aqua Opa B2 na, magdo-dominant siya. Okay. Maglalabas siya ng B2. Kung pare, kung yung B1 ibabangga mo sa Blue Series, ano yung mga possible na magiging B1, so experience ko rin pre, kapag B1, binangga lang sa Blue Series, kapag hindi par blue, Oo. naglalabas lang sila B1. B1. Unless, B2 yung Blue Series. Na galing siya sa back-to-back par blue. Oo. Kasi yung back-to-back par blue naman na parent, kapag kumarga ng par Yung blue, tinatawag nilang throwback par blue. Par blue. Kasi ganun din yung experience ko eh. Once na yung galing sa back-to-back par blue na throwback par blue, yun talaga yung original na throwback par blue. Pero test breed pa rin yun eh. Pero yung pag kumarga yung par blue niya, automatic, majority ng mga pasyente magpa-par blue. May posibilidad na maglabas talaga ng B2 pag ganun. Pero pag pag Bluetooth naman yung gamit mo na tapos binangga mo sa Blue Series. Pag Bluetooth Blue Series, kasi sa green naglalabas na eh. Oo. So tingin ko sa Blue Series, maglalabas din. So maglalabas na ng B2 and B1. Kasi ang B1 din, pag binangga mo sa par blue, automatic maglalabas din ng B2. Sa yung phenotype niya is par blue. Par blue. Maglalabas din pa siya ng doon. Kasi before din, nung in-introduce sa akin, ang B1, maglalabas lang sa B1. Ang B2 talagang dominanting maglalabas. So, ngayon pala, yung B1, basta ibangga mo sa par blue, maglalabas siya ng B2. So, B2, B1 ang lalabas. Kaya napakahalaga talaga guys, no? Kailangan alamin muna natin yung mga posibleng magiging anak ng mga
i-invest nating ibon bago po tayo bumili or maglabas ng pera kasi tulad po ng sabi ko, yung mga bag imitation ngayon ay hindi biro yung halaga nila kaya maraming hindi nakaka-appreciate kung bakit ganun yung halaga nila, kung bakit napakamahal pero hindi nila alam kung gaano kaganda yung mga bag imitation ngayon na nandito ngayon sa atin sa Pilipinas. Kasi number 1 talaga, ina-enjoy yung breeding. Anyway pre, sa mga viewers natin dyan na gustong bumisita sa'yo at gustong mag-inquire sa mga ibon mo, saan ka pwedeng kontakin? So meron tayong Facebook na Noel Serrano. So pwede nila akong private message doon, pre. So basta meron naman tayong available. And regarding presyo, basta madali naman ang kausap. Yeah. So marami din tayong mga variety. So iba't ibang klase ng African Lovebird. Meron din tayong Cockatiels. Kakatails pre. Meron din tayong Cockatiel. Nasaan yung mga kakatails mo pre? So yung Cockatiel natin, so yun nga dahil nag-start ako ng backyard. So nasa likod sila. So may setup tayo ng Cockatiel. Ayan guys, no, habang naglalakad tayo papunta dun sa kabilang aviary, i-attach ko dito yung Facebook account ni paring Noel Serrano para po sa mga gustong mag-inquire o mag-visit sa kanyang aviary ay pwede po kayong mag-PM sa kanya. Anyway guys, so nandito po tayo ngayon sa sa kanyang second aviary dito po sa may gilid ng bahay nila, parang kusina yata to. So nandito pre yung mga ibang ibon mo. Yes, meron tayong mga mailan pa na African dito eh. So yung mga wild type natin na green perso. Ayan, so, nandito grabe. sila. Napakaganda ng wild type, oh. Yan, oh. Sunog talaga yung yung ulo niya. Tapos dito sa baba is mga wild type din. So yan, mga pure din. Pure. Solid yung Ayan guys, so dito makikita natin ng maliwanag. Napakaganda. At dito sa mga ibang cages mo, pre, ano yung mga nakakulong mo dyan na mga ibon So meron natin? tayo dito pre, nagko-collect din ako ng ng mga Cockatiel. Kakatails. Ayan. So ang pina-priority ko sa breeding ng Cockatiel is yung mga emerald, white face emerald. White face emerald. Ito mga to, no, pre. So ito lahat pre, pasisiw natin yan. Mga progenies mo na yan, pare, no? Grabe, napakaganda. Ang ko lang sa pre, sa mga kakatails, talagang napaka-sensitive nila, no? Yes, lalo na pre, kahit ikaw lang. Mm. Kasi nagpakain ka ngayon, naka-white ka, bigla magpapalit ka ng damit, magpupula ka. So dadaan ka lang sa kanila, talagang gagalaw sila. Yun ang So, maingay. yun ang experience ko sa mga kakatail kasi guys, kung di yun itatanong, dati nag-alaga rin ako ng kakatails kaso iba-ibang so hindi ko sila masyado nagustuhan sa sa behavior nila kasi napaka-sensitive ng ng ugali nila. Yan, no? So yan Anong po. ID nito, pre? Ito yan po, emerald white Emerald face. white face. Pero ito mga mga BH yung mga black. Blackhead kung tawagin, no? Dito pa rin yan, kakatil pa rin. Yan, mga kakatails. Ibang klase. Ang grabe, napakaraming emerald dito. Ito meron tayong isang pares na project na heavy pied tsaka clear pied follow. Yun yung isa sa mga gusto kong pre, mga gusto kong imitation pagdating sa mga kakatails. Yung heavy pied tapos pale follow na siya. Yes. Meron ka ng gano'n na progenies? So far pre, wala pa tayong napalabas. Ang nilabas nila yung mga light form. So ang ginawa natin, binaklas natin yung parent na babae, nag-inbreed tayo. Yung parang albino na lumabas, ibibreed natin dun sa tatay. Ibabalik mo sa Ibabalik ko tatay. siya. Ayun guys, papakita ko sa inyo yung edified na na tawag dito na kakatails. Ayun, nagtago siya. Ayun siya, oh. Napakaganda ng heavy pied talaga. Meron pang mas dito pre, no? Mas kokonti yung spots. Yes, meron. Yun yung magagandang mga Yung sa atin, meron pa nga sa kakatails. mukha, eh. Pero usually yung iba wala na. Yan. At dito sa mga flights mo dito. Itong mga flight natin, sineparate ko lang ito kasi ito medyo mas matured eh. Yan, proven natin to itong light form. Itong parang white na siya. Pero yan, emerald yan. Emerald to? Yes, emerald. Parang no? Parang tawag dito? Hindi siya albino kasi hindi siya red eye eh. White bull, no? Oo, parang ganun. Pero Parang white ito, bull siya. talaga siya, ash na yung kulay. Ito yung breeder mo na to. Breeder na natin yan. Pinahinga mo lang. Pinahinga lang natin kasi matagal na rin siya nag-breed. Yung iba dito, pinang-sisitter natin sila. Meron pa rin tayong mga opas pitino, ganyan, mga opas pitdilute. Dito, mga mga fishery na rin to, Mga pre. fishery. So yung iba, itong mga double cages, ito yung mga pinag-sisitter natin. Ayan. So, So, meron pa nga tayo ng mga ilang sisiw dito ng mga, like ito, Lutino Opa. grabe guys, tignan nyo guys. So, dito lang sa labas ng ng area ni paring Leon Aviary yung kanyang mga project tulad niyan, Lutino Opa. So, kung makikita nyo yung area niya is hindi siya secured talaga kung titignan po natin pero napakalamig ng area dito. Yung iba, so
nagma-markings naman tayo, nagre-record naman tayo. So ito naman, Green Opa, post YF naman to. Possible YF. Grabe guys. Yung possible YF is nandito lang sa sa labas ng ng colony ni Paring Noel. Anytime pag nagkamali ka at nakalimutan mong isarado tong na to, etong pinto nila, goodbye Philippines na sa atin. So ayan, usually itong mga to setup natin, mga pang-seater natin yung dito. And usually pre kasi di ba may mga sisyo na hindi nagsasabay-sabay. So yun yung mga minomonitor natin na yung mas maliit, sinasama natin dun sa mga kasing laki nila. Pero ang ginagawa natin, para hindi tayo malito, kung halimbawa Project Aeropiece, ilalagay natin sila dun sa mga visual na dilute para wala talagang kaligaw yung mga sisiw. Nasabi mo pre, yung pagdating sa ganyan, pagdating sa paglaki or yung size ng mga sisiw, hinahanap natin ng mga kasing laki nila. Ako pre, yung diskarte ko ganito. Sa itlog pa lang, malalaman ko na kung sino yung matanda at saka hindi. Diba? Pag nag-kendling tayo, makikita na natin yung kung gaano kalaki or karami na yung ugat ng shell. Yun yung pagsasamahin ko at saka yun yung iwawalay ko sa sa ibang pang poster natin. And the rest, yung magkakasing edad, yun ang pagsasamahin ko para pag nahat sila is hindi man sila sabay-sabay mapisa pero sabay-sabay sila for sure, sabay-sabay silang lalaki. Anyway pre, para po sa mga viewers natin na gustong matuto lalong-lalo na yung mga kaibigan po natin na baguhan sa pag-iibon. Pre, baka naman gusto mong i-share yung program mo or yung routine mo sa mga ibon natin kung ano ba yung mga pinapakain mo sa kanila. So, yung program natin pre, bale tayo, nagpapakain tayo ng ibon, usually early morning. Kasi may trabaho pa ako, so ang ginagawa ko, gigising ako ng 5:30. So, yung oras na yun, dun ako nagpapakain. So, yung pinapakain natin, so magkakaiba. So, meron din tayong sariling mixture. So, pwede ko rin namang i-share kung ano yung mixture na yun. Ito yung ginagamit ko sa breeding. So, meron tayong yung mixed seeds with hemps. Canary. Anong mixture nito pare? Yung canary hemps, yung canary mix with hemps. Ready mix na to? Ang ginagawa ko pre, ako yung nagmi-mix. Ikaw na yung nag-mix. So, ang ginagawa natin, meron tayong 33% ng canary mix with hemps. Tapos, white millet, 33%. Tapos, yung canary plain. Ito yung canary plain. 33%. So, parang halimbawa, 10 kilos. 10 kilos ng canary plain. 10 kilos ng canary mix na with hemps. Tapos, 10 kilos ng white millet. Tapos bibigyan natin ng 2 kilos na red millet. So yung red millet naman, kapag sobrang init, so binabawasan natin. Hindi siya advisable pa rin. Hindi siya ganun ka-advisable kasi yung red millet. So yun yung isa na nagpapalugon dun sa mga ibon natin. Mainit So kasi pag yan. breeding age, kapag breeding season, dun ko lang talaga nilalagyan ng red millet. At ito naman pre, yung chili flakes mo, ang daming chili flakes. Yung chili flakes naman natin pre, actually ito na-introduce ng isang tropa eh. Before, ang ginagamit lang natin is yung pellet successor. Okay. So far nakita ko yung na-effective naman siya. So kinontinue natin. And so far lahat ng breeder natin nagbe-breed naman. So itong chili flakes na to pre, binibigay mo lang sa mga breeder mo. Sa mga breeder lang. Yung mga naka-flights natin? Sa mga naka-flight usually, ako kasi breeder and maintenance pareho lang ang pagkain. Para yung kumbaga kung ano yung benefit na mapupunta sa mga breeder, same lang dun sa mga naka-flight kasi lahat naman sila gusto ko pantay-pantay yung level. Lalong-lalo na pre, para sa akin, yung mga fostering parents natin, dapat sila talaga yung pinapakain ng masarap kasi sila yung nag-aalaga ng mga high meat na inakay natin. So, ang ginagawa ko pre, so kapag naka-condition ng mga high mutation natin, same lang yung pinapakain ko sa mga pang-seater natin. So, kung meron yung ganito, so meron tayong chili flakes, meron din silang ganito. Actually pre, wala naman masamang epekto to kahit sa mga yang na yang na mga ibon natin. Ito yung chili flakes na to. Actually guys, napakaraming benepisyo ng ng sili or chili flakes na to or kahit anong klase ng sili. At ito naman pre, sa kabilang container. Ito naman pre, actually yung setup nito, yung paggamit ko ng canary plain is kapag yung sisu is bagong pisa. Up to 14 days. Kumbaga pag meron na siyang konting balahibo, doon lang ako nagbibigay ng mixed seeds. Pero yung first to 14 days talaga, strictly ako nagbibigay lang ako canary plain. Tapos nagbibigay tayo ng egg food,
Chick may booster. may mix din ng egg food ng chick booster, yung salto. So makikita mo talaga magbabalky, healthy yung sisig. And then importante din yung tubig talaga dapat daily nakapalitan. Okay, dapat talaga pre. So ako naman, hindi ako daily nagbibigay ng vitamins para may cleansing talaga. So usually ako madalas weekends or thrice a week. Pero hanggang half day lang tayo kasi mabilis masira yung vitamins lalo na ako kasi ang gamit ko sa Electrozen. So yun lang guys, no, maraming salamat po muli sa pagiging pagkwentuhan sa amin dalawa ni paring Leo at Avery. Kahit ilang minuto lang, sana po ay muli kayong nag-enjoy at natakam sa mga alaga niyang ibon, lalong-lalo na sa mga project niya. Anyway guys, no, sa mga gustong magpa-DNA, i-attach ko po dito yung yung Facebook account ko para po sa mga gustong magpa-DNA, i-schedule po natin yung pag-visit sa Avery nyo. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!